years, no? But at this point, we would like to thank our very eloquent na resource person tungkol sa kiosk. Si Gino makakasagot dyan, VP Jean Bengo. Maraming salamat sa pagkakataon at sa oras mo. Alam kong isa ka sa pinaka-busy na VPs dito, di ba, Bo? Meron ka bang mga announcements, ma'am, bago ka magpaalam? Okay, first, thank you also sa pag-imbita sa akin. And para sa ating mga miyembro, rest assured na ginagawa lahat ng GSIS para mas ma-improve namin ang aming serbisyo sa inyo. Pagdating sa kiosk, by first quarter of next year, i-deploy po namin ang additional na 350 kiosks nationwide. So, mga around 1,000 na ang mga kiosks na magagamit nila nationwide. Oo, so ang gandang balita niyan. At ang ibig sabihin niyan, madidecongest na talaga, no, yung mga lobbies ng ating opisina all over the country. Ayan. So kailan, wag po kayong aalis, magbabalik po ang GSIS Members Hour. Pag-uusapan po natin ang aming partnership with Robinsons Land Corporation on the deployment of our kiosks. Sinimulan po ang implementasyon, I think, January, no, of this year, yung paglalagay o pagde-deploy ng mga GSIS Wireless Automated Processing System kiosks sa 10 Robinsons Malls, selected Robinsons Malls para dun sa kanilang lingkod, Pinoy Center. At bahagi po ito ng pagbibigay ng isang efficient at responsive service para po sa aming mga miyembro at mga pensyonado. Kasama po namin nakapanayam si Ms. Arlene Magtibay, ang representative ng RLC at ilan pang mga miyembro ng Government Pension Fund para malaman ang kanilang mga saloobin hinggil sa proyektong ito. Panoorin po natin ang maikling VTR. Alinsunod sa alituntunin ng Pangulong Benigno Aquino III na palakasin ang partnership sa pagitan ng private at public sector, binuksan ng Robinsons Land Corporation ng Robinsons Malls Lingkod Pinoy Center, isang programang maghahatid ng safe, hassle-free at komportabling processing center ng iba't ibang government agencies. Ipinaliwanag sa amin ni Arlene G. Matibay, ang General Manager ng Commercial Centers Division ng Robinsons Land Corporation, ang konsepto at serbisyong ibinibigay ng Lingkod Pinoy Center. Kasama po natin ngayon si Ms. Arlene G. Magtibay, General Manager po ng Robinsons Land Corporation Commercial Centers Division, para po ipaliwanag ang Lingkod Pinoy Centers. Para saan po ba ito? The Lingkod Pinoy Centers, Bo, was established by Robinsons Malls as its flagship public service program. Objectives nito ay ilagay sa isang lugar, basically yung mga Robinsons Malls, ang iba't ibang government agencies so that mas maging convenient and accessible sa ating transacting public. Ano po bang agencies ang kasama dito sa ating program? Kasama po dito ang Department of Foreign Affairs, ang National Bureau of Investigation or NBI, ang PhilHealth, ang Pag-ibig, ang SSS, ang LRA, and LTO. Pwede niyo po bang ikwento sa atin paano nag-umpisa ang partnership between GSIS and Robinsons Land Corporation? When we were first conceptualizing this program, noon pa man naisip na namin that GSIS is one of the key government agencies na maraming transactions with the public, basically with the government employees. And when we approached the GSIS management, they were very receptive to this whole idea dahil gusto rin nila na mapalapit sa public ang mga services ng GSIS. So when we opened the idea to them, kaagad-agad sila ay umoo. At sinabi nila na gusto nga nilang maging parte nitong ating Lingkod Pinoy Center. I understand, nakadeploy po tayo ng iba't ibang kiosk sa ating iba't ibang malls. Ilan po bang Robinsons Malls ang merong presensya nitong kiosk ng GSIS? Yung GWAPS kiosk na tinatawag natin ng GSIS right now are deployed in 10 Robinsons Malls. Kabilang dito ang Robinsons Galleria, ang Robinsons Metro East, ang Robinsons Nova Market, ang Robinsons Dasmariñas sa Cavite po yun, ang Robinsons Santa Rosa in Laguna, Robinsons Luisita in Tarlac, Robinsons Lipa in Batangas,
And we also have in Angeles, in Cebu, and in Bacolod. Meron po bang particular location sa ating mga malls itong Lingkod Pinoy Center, itong GWAPS kiosk ng GSIS? Napakadaling makita yung GWAPS kiosk, no? Kasi kadalasan nandun po to sa bungad ng Lingkod Pinoy Centers. All they have to do is look for the Lingkod Pinoy Center and definitely kaagad po nilang makikita ang mga GWAPS kiosk po ng GSIS. May isa pa pong katanungan ng aming mga miyembro. May chance po ba na madagdagan pa ang ating mga kiosk? There are 12 more to roll out in the different Robinsons malls, aside from the 10 that already existing. And in the future, nag-expand pa po ang Robinsons. Marami po ang tsansa na madagdagan pa ang mga GWAPS kiosk. Bukod sa 10 at yung 12 na pinabalak, maaari pong maging more than this number pa to. Paano po tayo nag-disseminate naman ng information? Ngayon, marami nang nakakaalam ng Lingkod Pinoy Center, no? And we've been getting very good feedback about it. Hindi lamang kasi within the mall namin siya ina-advertise, but kagaya nito, meron po kaming mga nilalabas na mga articles sa print media. This is a full-blown 3-page article sa mga major papers po natin. At meron din po tayong mga advertisements, like kung napansin po nyo, yung mga iba po nating buses, naka-advertise po yung Lingkod Pinoy. Meron din po sa mga radio, and maski po sa cinemas ng Robinsons Malls, ina-advertise din po natin ang Lingkod Pinoy Center. And we have seen how the transaction count has steadily increased through the several months that this has opened. Actually, more than 5 million customers na ang napagsilbihan po ng Lingkod Pinoy Center. Napakaganda pong malaman ng ating mga miyembro na available po ang GSIS kiosk sa ilang piling Robinsons Malls, and we can all look forward na in the next few months po siguro o next year ay madadagdagan pa ito. Would you like to invite our viewers na pumasyal po sa ating Lingkod Pinoy Centers? Inaanyayahan po namin ang lahat ng miyembro ng GSIS na para po hindi na po kayo maabala na pupunta pa po sa GSIS offices. Bumisita lang po kayo sa pinakamalapit na Robinsons Malls at doon na po kayo mag-transact sa mga GWAPS kiosk ng GSIS doon po sa ating Lingkod Pinoy Center. Marami pa pong ibang serbisyo sa Lingkod Pinoy Center na maaari nyo pong puntahan. Aside from GSIS, meron pa pong ibang government agencies dito na maaari din po nyong makipag-transact ng iba't ibang mga bagay, kagaya po ng mga passports or ng mga NBI clearance. This is open for everyone, no? Not just for government employees, but for all the transacting public. Napakagandang inisyatibo mula po sa GSIS at sa Robinsons Land Corporation. Magsadya lang po kayo sa Lingkod Pinoy Centers na nasa iba't ibang Robinsons Malls. Umani ng positibong feedback mula sa mga miyembro at pensioners ng Government Pension Fund ang Lingkod Bayan Center Project ng Robinsons Land Corporation at ng GSIS. Maganda po kasi mabilis ang serbisyo pag ganitong may e-card, UMIT. Within 24 hours, pwede mo na makuha. Ang kinaganda niya, sa kiosk, makikita mo na lahat. Hindi ka na kailangan pumunta rito sa main office ng GSIS para mag-inquire ng mga kailangan mong gawin. Sa akin, napakadali, sobra na. Kumbaga sa sa panahon ngayon, dati magpapail ka ba ng loan mo, diba, sa mga form. Sa ngayon, mag-ano ka na lang, iyan mo lang yung card mo, lalabas na yung mga konsolo mo, lahat ng policy loan mo, kung anong gusto mong i-file na loan. Sabihin natin sa time element, hindi ka na mag-aantay ng magtagal. Andyan na, madalian lang. Tapos kaagad nyo makukuha ang gusto nyong malaman. Makikita na ang mga GSIS GWAPS kiosk sa 10 Robinsons Malls nationwide, kabilang na ang Robinsons Galleria, Robinsons Metro East, Robinsons Novaliches Market, Robinsons Place Angeles, Robinsons Luisita, Robinsons Santa Rosa Market, Robinsons Place Dasmariñas, Robinsons Place Cebu, Robinsons Bacolod at Robinsons Place Manila. All about loans naman po ang aming tatalakayin sa aming pagbabalik. So don't change your channel. GSIS Members Hour will be right back. Welcome back to GSIS Members Hour. Ngayon naman po ay makakasama natin si VP Ed Fernandez ng North Luzon Operations Group po namin para po talakayin ng inyong mga katanungan hinggil sa mga loans offered by GSIS. Wow, good evening. Good evening, Sir Ed. Magandang gabi, VP Marge. Magandang gabi,
Manager Bo, at sa mga tagasunod at tagasubaybay po ng GSIS Members Hour. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to GSIS Members Hour, Ed. Ngayon ko lang nakasama si Ed. Ako rin. Maganda yung i-discuss niya, di ba, Bo? Sir Ed sa face-to-face eh. Ayan. Oo. So sir, umpisa. Yes, that's Oo. right. Umpisa na po natin. Ano po ang iba't ibang loan windows na ino-offer natin ngayon sa ating members? Actually ho, meron tayong 5 service loan windows ngayon. 5? Una-una, ang policy loan, ang consolidated loan o ang consol loan na tinatawag natin, ang emergency loan. Ayan. Tapos, meron din po tayo nitong cash advance loan. At ang huli po na na-implement lang noong Mayo nitong taon na to, yung pong educational assistance loan. Siyempre, yung susunod kong tatanungin sa'yo, anong mga detalye ng bawat loan windows o loan transactions na to? Dahil ito yung inaabangan ng ating mga televiewers ngayon, Ed. Actually, masalimot talaga ang mga feature nitong mga loans na to. I-simplify Lalo-lalo mo. na ang mga miyembro natin nagko-comparing notes. Diba? Oo. Gaya ng policy loan. Ang policy loan po kasi, dalawa yan. Ito po yung pag makita ng mga miyembro natin na yung isa is naka-LP policy o yung Enhanced Life Policy natin at yung pong Life Endowment Policy. Ito naman po yung tinatawag nating CM policy. Magkaiba po ito. Kung ang miyembro pumasok sa pasiguruhan before August 1, 2003, okay? Before. Ang naibibigay po sa kanila is yung Life Endowment Policy o ito yung tinatawag nating CM policy. Ako yun. Na ang maa-avail po ng miyembro is only 50% of the cash value ng life insurance mo. Okay. Yung LP policy naman, ito naman po yung mga miyembro na pumasok sa pasiguruhan after August 1, 2003. Na ang Ikaw yun. malolong naman ng miyembro is 90% of the termination value of the life insurance. Sir, na-mention nyo yung dalawang magkaiba. Magkaiba po yan. Baka kasi mag-compare notes yung dalawang miyembro. May option ho ba yung members na pumasok prior to 2003 na mag-convert? May option po sa conversion. Oo. Yung po mga pumasok na miyembro before August 1, 2003, may option po sila na magpa-convert into a LLP policy. Meron po yan. So, para ma-enjoy din nila Yes po. yung percentage ng amount na Ang pwedeng hindi lang nila alam, marami hong pagkaibahan itong dalawang ito. Alam po natin na yung CM policy, may maturity po yan. Oo. Pero yung LP policy, wala pong maturity Termination. yan. Termination value lang po ang hinahabol natin dyan. Okay? Yan po ang kaibahan ng policy loan. Then, meron din po tayo nitong tinatawag nating consolidated loan o consol loan. Ito naman po ay ibinibigay natin sa ating mga miyembro na previously maraming pinagkakautangan sa GSIS. Andyan yung salary loan, andyan ang enhanced salary loan, andyan ang restructured salary loan, andyan ang emergency assistance loan, andyan ang SOS na tinatawag natin, yung summer 1-month salary loan. Ang ginawa po na management, pinag-isa na lang po ito, kinonsolidate niya, okay, para iisa na lang po ang iniisip ng isang miyembro. Hindi yung lahat iniisip niya pagdating ng bayaran. Okay. Ngayon po, iisa na lang. Kinonsolidate siya at ang maganda po rito, principal na lang po ang ibabawas doon sa consol loan mo. Basta first-timer availment, one time po yan. Principal lang po ng mga existing loans mo na sinabi ko kanina, yung 5, then ang i-condone po rito is yung penalties and interest. Ayun. Ibig sabihin, Oo, kung sigurado. i-default ka ron sa 5 loan mo, okay, chance mo na. chance mo na po na matanggal lahat ng penalties, matanggal lahat ng interest and surcharges, dito po sa consol loan ang kasagutan. Okay. Ang consol loan naman po is may bracket po tayo rito kung sino ang pwede mag-avail. Okay. Okay.
Yung less than 20 months, automatically po, hindi pa sila allowed mag-conso loan. Okay. Ang bracket po nito is pag 20 months and above, makaka-avail ka na po ng 3 months of your basic monthly salary. Uy, malaki yun, no? Malaki po yan. Then yung pangalawa po is yung 40 months over, makaka-avail ka naman ng 4 months basic monthly salary. 4. Okay. Meron naman po ulit yung 60 months over, makaka-avail ka naman ng 7 times your basic monthly salary. Wow. At yung pong mga miyembro na more than 10 years na sa pasiguruhan, okay, makaka-avail po sila ng 10 months or 10 times the basic monthly salary. Okay. Payable when? Payable, may bago po yan, payable after 3 months. Yan po ang bago. Lahat po ng loans natin, sir? Hindi po naman lahat. Pero over a term of period of how many years? Depende po to sa settle? kagustuhan ng miyembro. Ayun, may ang maximum option. po natin dyan is 6 years to pay. Pag nag-opt sila po for a shorter term, could they expect na mas mababa ang interest na charge natin for that? Actually po, parehong-pareho naman po lahat. Flat rate kwan tayo, 12% interest, diminishing balance po yan. Okay. So, Wala pong still problema mas yan. maganda pa rin kung Yes ma-fast track nila ang payments nila. Opo. At syempre, salary deduction. Opo. At ang isa pa ho is yung emergency loan. Ito Ayan. naman pong emergency loan, ibinibigay po natin sa ating mga miyembro na alam nating naapektuhan ng kalamidad. Okay? Ang binibigay po natin ngayon is a 20,000 emergency loan availment. Dapat siguraduhin ng miyembro na unang-una naapektuhan yung ahensya, yung opisina mismo ng kalamidad, or yung lugar na kinatitirhan ng miyembro. Okay. Kailangan po yun nakaregister sa atin. Then, pangalawa, kailangan ho, meron tayong HRDCC or RDCC na ito dinideklarang kalamidad or calamity area. Okay. Then, pangalawa, sa mga hindi nasakupan ng RDCC o ng HDCC, andyan po naman yung sanggunian nila, especially the LGUs or yung probinsya. Sila po ang gagawa ng resolusyon na itong lugar na to is covered ng calamity area. Sir, may isa lang po akong tanong kasi in the recent months na meron mga affected na areas, halimbawa po sa Quezon City, meron po akong isang kakilala na doon nagtatrabaho sa Quezon City. At that time, hindi pa na-declare na calamity area ang Quezon City. And then, nakatira po siya, ang registered na bahay niya sa isang area na affected by calamity. Doon po yung talagang bahay nila. Pero dahil nagwo-work siya sa Quezon City, ang nakaregister niyang residence is Quezon City rin. Ano po ba ang pwede niyang gawin kung affected yung talagang bahay niya na Actually, nasa isang lugar na declared as calamity area? May mga inilalabas natin na polisiya ang management natin regarding that matter. Pwedeng doon sa tinitirhan niya or doon sa pinaglilingkuran niya. Okay? Ang kailangan lang naman po dyan, kung sa tinitirhan, ay kailangan natin yung barangay clearance or siguraduhin natin na yung lugar na yan is talagang calamity area, declared calamity area. Kung ang Wala record pong po problema niya ay ron. hindi sa records niya dahil on a regular basis umuwi siya dun sa area kung saan siya nag-work na hindi naman na-declare, pero ang talagang bahay nila is na dun sa na-declare. Paano po pwede po bang baguhin yung records noon para Pwede naman po. makapag-avail siya? Lumapit lang po sa pinakamalapit na ahensya ng GSIS, magpa-request po siya roon, or through their authorized admin officer. Ito po yung tinatawag nating AAO, na yung AAO gagawa po ng request sa membership department natin dito sa home office para ma-update po yung kailangan ng miyembro. And then pwede na niyang i-avail? Pwede na po niyang i-avail. Dahil po kasi ang basis natin ngayon sa pagtatag ng miyembro ng mga under calamity area is dalawa po. Yung tinitirhan ng isang miyembro at yung opisina ng isang miyembro. Okay. So parating dual yung records? Lagi po dalawa yan. Automatic. Then, ang susunod po nating loan is to po yung cash advance loan. Ito yung tinatawag nilang quick loan o one-time loan. One time. One-time loan po to, pero ang siguraduhin po na miyembro
dapat nakapagbayad siya ng 3 buwan for the last 6 months.